Mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa. Marami ang nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil sa patotoo ng isang babaeng Samaritana. Diyan na tayo sa unang bilang. Pagkatapos magbautismo ng marami sa Judea sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, saan nagdaan ang Panginoong Hesukristo sa pagbalik niya sa Galilea? Basahin natin ang sagot. Sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang dumating ng ang Panginoong Kristo ay nagpapahinga sa tabi ng balon ni Jacob? Ito sagot. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Doon sa Sikar, naroon ang balon ni Jacob. Ang Panginoong Kristo nang napagod na sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Sa pagkakataong iyon, may dumating na isang babaeng taga Samaria. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ng Panginoong Kristo sa babae nang siya ay umiigib ng tubig sa balon? Ito sagot. Painumin mo ako. Ito salita ng Panginoong Kristo sa babaeng Samaritana nang siya ay umiigib ng tubig sa balon. Painumin mo ako. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong isinagot ng babae sa sinabing iyon ng Panginoong Kristo? Basahin natin ang sagot. Paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Meron na tayong naging pag-aaral na ang mga Samaritano o ang mga taga-Samaria ay mga Hudyo rin, subalit nahaluan na ng ibang mga lahing hintil, dahil sa pakikipag-asawa nila sa mga taga-ibang lupa. Kaya sila ay itinuturing na marumi sa mata ng karaniwang mga Israelita o mga Hudyo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinugon ng Panginoong Hesukristo sa babae? Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Yan tayo sa kasunod na bilang. Pinagkalooban ba agad ng babae nang maiinom ang Panginoong Kristo? Ito sagot. Hindi. Sa halip ay sinabi niya sa kanya, malalim po ang balon at wala kayong pang-igib o pangsalok. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya, ay dito umiinom noong araw. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong katotohanan ng inihayag ng Panginoong Kristo sa babae tungkol sa tubig na nagbibigay buhay na kanyang iniaalok? Ito sagot. Ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, na ang tinutukoy niya ay yung tubig mula sa balon. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay maging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang hiniling ng babae sa Panginoong Hesukristo pagkarinig niya nito? Ito sagot, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang ipinag-utos ng Panginoong Hesukristo sa babae na gawin? Basahin natin ang sagot. Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinugon ng babae sa kanya? Wala akong asawa. Sa kasunod na bilang tayo.
Anong sinabi ng Panginoong Kristo sa babae na ikinamangha niya at naging dahilan upang sumampalataya siya sa Panginoong Kristo? Ito sagot, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Mga kapatid, namangha yung babaeng Samaritana sa sinabi sa kanya ng Panginoong Kristo. Kasi nang sabihin sa kanya ng Panginoong Kristo, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Ano ang sagot ng babae? Wala akong asawa. Ano ang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanya na ikinamangha niya? Mabuti pagkasabi mo. Katumbas ng tama sinabi mo. Wala kang asawa. Pero nagkaroon ka ng 5 asawa. At ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito sinabi mo ang katotohanan. Sa pagkakataong yon, ay itinuro rin ng Panginoong Kristo sa babae ang Ama, na siyang tunay na Diyos at ang tamang paraan ng pagsamba na tinatanggap niya. Pagkatapos marinig ng babae ang mga pahayag na yun ng Panginoong Kristo, sinabi niya sa kanya, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nalalaman ko na paririto ang Mesyas o ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang pinahayag ng Panginoong Kristo sa babae nang marinig niya ang mga pananalitang ito? Ito sagot, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Sa makatuwid, nagpakilala ang Panginoong Kristo sa babaeng Samaritana na siya yung Mesyas, na siya yung Kristo na magpapahayag ng lahat ng mga bagay. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong kaagad ay ginawa ng babae nang marinig niya ang katotohanan ito na sinabi ng Panginoong Kristo? Ito sagot, basahin natin. Sa gayo iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilabas sila sa bayan at nagsisiparoon sa kanya. Kung gayon, yung babae, pagkatapos marinig yung mga salita ng Panginoong Kristo at siya'y sumampalataya, pumunta sa kanyang mga kababayan sa Samaria at inanyayahan sila, magsiparito kayo. Tingnan ninyo, ang isang lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Ano ginawa ng mga kababayan niyang inanyayahan niya? Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng mga kababayan niya nang marinig nila ang patotoo ng babae tungkol sa Panginoong Kristo? Ito sagot. At marami sa mga Samaritano sa bayan ngayon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpapatotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanik nila na matira sa kanila. At siya'y natira roong 2 araw. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sa makatwid, hindi lang yung babaeng Samaritanang sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, kundi yung mga kababayang inanyayahan na nakarinig din ng mga salita ng Panginoong Kristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ipinahayag ng mga Samaritano sa babae pagkatapos nilang marinig mismo ang pangangaral ng Panginoong Kristo? Ito sagot, ngayoy nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya yung mga inanyayahan, nagsisampalataya rin. Bakit? Nakarinig din sila ng mga aral ng Panginoong Kristo.
At ipinahayag nila, nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang babaeng Samaritana at ang maraming mga kababayan niya ay sumampalataya sa Panginoong Kristo nang marinig nila mismo ang pananalita at pangangaral niya. Nakilala nila na siya ang Kristo o Mesyas at ang tagapagligtas ng sanlibutan. May kapangyarihan ang Panginoong Kristo na magkaloob ng tubig na nagbibigay buhay sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Pag binasa natin yung Juan 7:37 hanggang 39, sinabi doon ng Panginoong Kristo ko, ang sino mang tao'y nauuhaw ay pumarito sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya. So makatuwid yung sumampalataya sa mga aral ng Panginoong Kristo, dadaloy sa kanilang kalooban o sa kanilang puso ang Espiritu Santo. At sa Apokalipsis 7:16 hanggang 17, sinasabi ron, sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay. Sa makatuwid tiniyak ng Panginoong Kristo na ang mga tunay na sumasampalataya sa Kanya ay pagkakalooban niya ng Espiritu Santo na aagos sa loob nila na parang ilog ng tubig na buhay at papatnugutan niya sila sa mga bukal ng tubig ng buhay doon sa bayang banal. Kaya, napakahalaga ng lubos na pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. At ito ay mapatutunayan sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa mga aral na kanyang itinuro. Pananagutan natin bilang mga tinawag sa Iglesia ni Kristo na ipamahagi ang ating pananampalataya sa iba upang sila man ay magtamo ng ipinangako ng Panginoong Kristo. Subalit, sa kalagayan natin ngayon, hindi natin magawa na ang mga tao ay akayin sa iglesia dahil sa kasalukuyang kalagayan nito. Pero hindi nangangahulugan, hindi na tayo makakapagmisyon. Paano natin magagawang magmisyon sa kapwa para maunawaan nila ang tunay na pananampalataya ng mga iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Na yun nga ang pagsunod sa lahat ng mga aral na tinanggap natin sa Iglesia ni Kristo. Kaya mga kapatid, araw-araw, bawat sandali ng buhay natin, patunayan nating tunay tayong sumasampalataya sa Panginoong Kristo sa paraang ibinubuhay natin ang mga salita ng Diyos. Bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Marami ang nagsisampalataya sa Panginoong Kristo dahil sa patotoo ng isang babaeng Samaritana. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa patnubay mo sa ginawa naming pag-aaral. Lubos naming naunawaan ang mga salita mo na tunay naming kailangan upang maingatan namin ang aming pananampalataya, magtamo kami ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Kasangkapanin mo pa ang ganito naming pagtitipon para makarating sa amin ang iyong mga salita. Kailangan ito ng mga lingkod mo, lalo na sa panahong ito na dumadaan kami sa mga pagsubok at napakasama ng mundo na aming pinaglalakbayan. Gawin mo kaming mananampalataya, masunurin sa lahat ng mga utos mo. Gawin namin
kung ano lamang ang nakalulugod sa iyo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin dahil sa mga aral mo na tinanggap namin sa sugo. Panginoon, nalapit kami sa iyo at sa Ama. Nagtamo kami ng karapatan hindi lamang sa paglilingkod, kundi sa kaligtasan sa araw ng iyong pagbabalik. Huwag mo kaming kalilimutan, paging dapatin mo ang buo naming sambahayan sa pagtatamo ng pangako mong kaligtasan. Ama, maasa kami. Dininig mo ang aming panalangin. Pinagpala mo ang lahat ng mga dumalo ngayon. Patuloy mong bibigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak namin. Gagawin mo silang mananampalataya. Kakasangkapanin mo kaming mga magulang. Maakay sila sa matuwid na pamumuhay at banal na paglilingkod sa iyo. Lahat panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.